ay natalo siya sa 5 counts of cyber libel na isinampa sa kanya ni Megastar. Sa mga nag-aalala po, mga nalulungkot at ika nga ay nakikisimpan dyan sa inyong lingkod, wag po. Well mga chika, ito yung nakakatawa. Nabasa ko sa comment section mga kachika. Tuwang-tuwa pa yung mga tao na si Nanay Christopher Min ay makukulong na. Magandang araw mga chika. Rigel po ulit ang inyong chika patro. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. So eto mga chika, mainit-init pa. Ngayon lamang kasi ay nagbahagi ang veteran showbiz reporter na si Christopher Min ng update mula sa kasong isinampa sa kanya ni Megastar Sharon Cuneta at ng asawa nito na si former Senator Kiko Pangilinan. At marahil ay nakakadismaya talaga ito sa side ni Nanay Christopher Min. Pero ayon dito nga sa nireport niya ay natalo siya sa 5 counts of cyber libel na isinampa sa kanya ni Megastar. Ganun kalalayan mga chika. Ngayon sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo ito. Sinampahan po kami ng kasong libelo ng mag-asawang dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ang mga pinagtalunan po sa piskalya, Casey ayaw na ng drama. Mega may favoritism. Palusot ni Sharon booking. Diary ni na Sharon at Chris Aquino social media. Sharon Cuneta problemado talaga. At si Sharon at Casey, sayang na relasyon. Ito po yung isinampa nilang kasong libelo sa akin. Ngayon, kami naman po ni Attorney Shirley Tabangcura ay humanap ng aming mga depensa. Depensa na dahil sila ay pampublikong figura, ay inilatag po namin ang aming mga dahilan at katwiran. Pero sabi ko nga po, hindi naman po sa lahat ng panahon ang ating gusto ay natutupad. Natalo po ako sa kasong libelo na isinampa ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. 5 counts po ito. 5 counts po ito sa piskalya ng Makati. So ayan nga mga kachika, baon na baon siya dyan sa 5 counts of cyber libel na kinakaharap niya ngayon. Lalo na mga kachika, at natalo na nga siya sa piskalya. Ngayon para sa mga hindi pa nakakaalam nung history nga dyan kung bakit nga ba sila umabot sa demandahan, Mayo kasi ngayong taon mga kachika, 2024 lang, si Megastar Sharon Cuneta ay sinampahan ng kaso etong si Nanay Christopher Min dahil sa walang habas at hindi makataong pag-atake na ginagawa nitong veteran showbiz reporter na ito sa pamilya ni Megastar mga kachika. Ayun actually, kung kay Megastar nga lang daw matatanggap niya pa, ayon kay Sharon Cuneta, pero nadadamay kasi pati yung mga anak niya, yung asawa niya, di ba, the entire family. Kaya nga mga chika, napuno na si Sharon Cuneta, kaya idinimanda niya na etong si Nanay Christopher Min. At ngayon nga mga kachika, lumabas na yung resulta, natalo nga dyan si Nanay Christopher Min. Ngayon mga chika, sa totoo lang wala naman talagang exactly na masasabi nating imprisonment pagdating sa cyber libel. Kumbaga, hindi ka agad-agad yan makukulong. Meron silang option for bail mga chika. Pwede silang magpiyansa para habang dinidinig pa yung kaso sa korte, sila mga chika, meron silang temporary freedom. Kaya siguro malakas ang loob nito ni Nanay Christopher Min dahil kahit natalo siya sa kaso mga chika, diyan nga sa piskalya, siguro iaakyat niya pa yan sa korte. But personally for me mga chika, I really doubt na alam nyo, papanigan ng batas etong si Nanay Christopher Min. Kasi di ba bukod kay Megastar, meron pang nakaabang na kaso sa kanya na isinampa rin mga chika, yung nanay ni Sara Labati. At bukod pa dyan, pati si mismong si Bea Alonzo mga chika, nagsampa rin ng kaso sa kanya. Di ba ganyan kadami yung mga cyber libel cases ngayon ni Nanay Christopher Min. Kaya di ba mga chika, tayong mga vloggers, tayong mga nagpo-provide ng mga news, hindi natin dapat inaabuso yung freedom of speech. Meron tayo dapat certain limitations, di ba? Ngayon si Nanay Christopher Min mga chika, sinasaid niya masyado yun Ginagamit niyang depensa yon para atakihin ng personal yung mga artista. Ngayon hindi perke public figure yung mga yan, pwede na nating gawan yan ng mga balita na hindi na naman totoo. Gagawa tayo ng news
para lang, alam nyo, panoorin tayo ng mga tao, maklickbait natin yung mga tao. Tapos, alam nyo yun, in reality, hindi naman pala talaga totoo yung balita or alam nyo yun, fake news lang yan. Di ba nakilala sa ganyan si Nanay Christopher Min? Di ba yung channel niya mga kachika, na Showbiz Now na madalas yan nafa-flag, na nagbibigay ng mga peking balita. So mga kachika, ito marahil ay aral na rin kay Nanay Christopher Min. Kasi lalo na to mga kachika, naisip ko rin to. Si Kiko Pangilinan, alam natin. He's a former senator. Mga chika, mambabatas yan. And I really think na malakas ang kapit niyan mga chika sa government. Ngayon hindi natin sinasabi na dadaanin niya ni former Senator Kiko Pangilinan sa palakasan ng kapit. Pero pagdating mga kachika, sa alam niyo yun, pagpanig, kumbaga pagpanig sa katotohanan, pagpanig sa tama ng korte. Di hamak naman mga kachika, na mas makikita nilang dehado talaga yung family ni former Senator Kiko dahil inaatake sila mga kachika ng mga report, mga balitang wala namang basis. Lahat katang-isip, lahat peke. 'Di ba yung sinasabi nila na nag-aaway daw si Casey Concepcion tsaka si Megastar. Yung mga galing yun lahat kay Nanay Christie, wala naman palang katotohanan. Ngayon, ayan nga mga chika, yan ang tinatawag nating karma. 'Di ba? Ngayon sabi ni Nanay Christopher Min para daw sa mga nag-aalala sa kanya, para daw sa mga nagmamahal, sumusuporta sa kanya, hindi daw dapat mag-alala. Sa mga nag-aalala po, mga nalulungkot at ika nga ay nakikisimpanya sa inyong lingkod. Huwag po. Well mga chika, ito yung nakakatawa. Nabasa ko sa comment section mga kachika. Tuwang-tuwa pa yung mga tao na si Nanay Christopher Min ay makukulong na. Kumbaga excited mga kachika, yung mga tao. Hindi ito mga fans ni Megastar Hindi ito yung mga fans nung nagbigay or nagsampa sa kanya ng kaso. Ito yung mga ordinaryong tao lang mga kachika. Tuwang-tuwa dahil finally si Nanay Christopher Min ay hihimas na ng rehas mga kachika. And I think mga chika, let this be a lesson as well sa kagaya ni OG Diaz or sa iba pang mga vloggers, yung mga alam nyo hindi nagpapakita ng muka, gagawa ng mga fake news, gagawa ng mga balitang, alam nyo parang gumagawa sila ng storya mga chika na katang-isip. Alam niyo para silang nagnanarrate ng istorya na alam niyo yun, based from their imagination. Nung nakaraan di ba mga chika, nag-trending na ito nga daw si Vico Soto tsaka si Atasha Mulak meron ng anak. Di ba mga chika? Yung Kim Pao mga chika meron na rin daw anak. May mga narinig pa nga ako na kambal pa raw. Di ba mga chika? Those are based from nonsense imagination. Hindi yan factual, walang factual basis yan. Kaya nga madalas mga chika, magtitiwala lang tayo doon sa mga vloggers, doon sa mga nagre-report ng mga news na alam niyo yun, may credibility, may reputasyong iniingatan. And to wrap up mga chika, ang masasabi ko na lang kay Nanay Christopher Min, sorry kasi this time mga chika, pabor ako na siya ay makulong. Pabor ako mga kachika na siya ay makasuhan, na siya ay humimas ng rehas para matuto, para madala. And maging example na rin ito mga chika doon sa mga showbiz reporter, mga showbiz vlogs, mga entertainment channels na nagpo-provide ng fake news na ganyan at ganyan talaga yung kakaharapin natin kapag nagpo-provide tayo ng mali at yung mga chika yung mga fake news sa ating mga tagapakinig. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!